Okay, magandang gabi Pilipinas. Nandito na naman po ang Kapatiran para sa Bayan. Ako ang iyong lingkod, Gerardo Sadsad, isa pong manananggol. Tayo po ay napapanood at napapakinggan via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo din po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Okay, magandang gabi po Pilipinas. Ako lang po mag-isa muna dahil yung ating guest ay as usual na caught in the traffic. Makakarating din po siya. Siya po yung herbalist. Tinatawag na herbalist, more on ang ginagamit na gamot is yung halo-halong ingredients ng either leaves, fruits or halaman. Pwede sa halaman ng mga gulay na sineserve sa kainan o yung mga rare na galing pa sa bundok. Mamaya malalaman natin kung ano yung mga nagagamot nito. Although sa ngayon pending pa yung application niya sa Food and Drug Authority sa FDA, pero pwede na rin siguro natin na subukan, lalong-lalo na kung hindi na kaya ng sensya natin o yung ating regular na ginagamit sa paggamot sa ating kalusugan, which is yung mga doktor o kung sino pa man. Okay? So, since this is a Kapatiran para sa Bayan, binabati ko muna ang ating outgoing Grandmaster of Free and Accepted Masons in the Philippine Jurisdiction, Most Worshipful Raul E. Canon Jr. Okay, siguro congrats na natin yung future na incoming natin na Grandmaster of Masons. Walang iba si Deputy Grandmaster Robert Joseph Moran. Okay, itong malapit na ito, April na, so yung 4th Thursday of the month ng April until Thursday, Friday, Saturday, yun po yung annual communication at lahat ng Mason, hindi lamang sa Pilipinas, pati buong mundo, even the visiting grand jurisdiction, iba-iba, meron sa US, meron sa Canada, Europe, o kung saan man, even China, pwedeng magkakatipon-tipon at ito'y gaganapin po sa Tagaytay. Okay? So, antabayanan lang po natin yung ating guest for tonight. So, in the meantime, siguro, i-discuss muna natin yung mga anything about kasi may nakita ako kanina issue a while ago na parang merong demolition ng mga sabi natin illegal occupants o unlawful occupants na balita sa syudad ng Taguig kanina. So ano ba yung mga conditions or rules and regulations sa pertaining dito pagka halimbawa nagde-demolition tayo? Siyempre, pagka ganyan, pagka demolition, kailangan merong order ng court na nag-i-issue ng writ of execution and demolition. Siyempre, part of due process, kailangan natin yung notice to vacate sa mga tao. At of course, ang importante sa lahat, yung ini-evict doon, yung tinatanggal, yung dinidemolish, dapat sana kung sino yung naka-implead doon sa yung kinasuhan. Let's say si Juan de la Cruz, si Pedro de la Cruz.
Hindi pwedeng other persons na hindi naman kasali o involved doon. So merong excess of authority na tinatawag, or sometimes merong grave abuse of discretion pagka halimbawa pati yung hindi naman nakasali doon sa desisyon kasama na tinatanggal. Okay? And one that will enforce, of course, with armed with the proper document like the writ of execution and demolition, the notice to vacate. At the same time, nako-coordinate ito sa specific barangay or specific city or municipality. Pwede siguro sa Office of the Mayor o sa Office of the Housing ng lokal na pamahalaan o kung kanino man. At coordinated din, of course, with barangay having territorial jurisdiction over the place. So, kung may mga excesses, kung may mga sumusobra doon, pwede nyo pong i-report yan. Or pwedeng basis yan ng siyempre basis to highlight yung grave abuse of discretion niya. Okay, andito na yata yung ating guest for tonight. So dito ka na, sir. So let's welcome po si Mr. Emmanuel Aguilar. Okay. Bati ka muna, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre sa aking mga bahay, si Maribel Aguilar at sa Aguilar family na rin. Saan pa kayo galing niyan, sir? May traffic eh. Traffic. Taguig po. Taguig. Taguig. Okay. So, bilang herbalist po, ano ba yung ginagawa natin, sir? As a herbalist? Ang pinag-aralan ko talaga dyan yung mga gamot sa cancer. Breast cancer, liver cancer. Okay. Kidney stone. Oo. Lung cancer. Kayang-kayang pagalingin ng gamot natin. At yung sinasabi niyong gamot, ito ba yung iniinom po ba, pinapahid o ano po ba ito? Iniinom. Bali, ang nangyari kasi ako ang naghahanap ng panlaga eh. Okay. Halamang gamot. Oo. Balat ng punong kahoy, ganyan. Yes. Bungang kahoy, sama ng prutas, gulay. So, ano to? Siyempre, hindi naman pwedeng ilantad yung ano yung formula niya. Kaya herbal, more are herbal, hindi ito walang chemical na halo. Chemical. Ayun. At Kung saka, malubha yung karamdaman mo, oo. gagawin kita ng mas matapang na gamot. So depende. Depende kung ano yung karamdaman. Pero pagka halimbawa, normal lang, katulad ko siguro na medyo kung minsan masakit yung balakang o ano, normal lang. Normal, inom ka lang ng isang baso tuwing umaga, wala ka nang maramdamang masakit sa katawan. Tapos ano yung mga dapat gawin? Halimbawa, pag uminom ka ng gamot, lalong-lalo na. Katulad muna sa akin na Sir Noel, kung halimbawa ako normal, sabi mo, every morning, iinom ako ng isang baso. Paano ko iinumin yun? Is it after kumain, before kumain, o ano po? Mas maganda kung walang laman ng tiyan. Okay. Hindi naman sisikmurain, sir. Ay, gamot sa ulcer eh. Ang galing. Sa acidic, gamot din. Okay. Tapos, ilang oras o ilang minuto ang hihintayin mo para kumain ka? Para yung pinaka mabisa. Mas matagal sa tiyan natin ng walang laman. Ang tiyan natin mas okay. Okay. Kung kaya natin isang oras na patagalin na bago tayo kumain, mas maganda. Kalahati, ganun. Isang oras kalahati. Okay, oo. So pagkagising ng umaga, kailangan uminom ka na, tapos maligo ka, gawin mo yung mga usual na bagay, mag-exercise ka ng konti, ayun na. Yung matataba na obese na. Ayos, no, pasintabi po. Okay. Hindi aabot ng 30 days, bumababa ng 20 kilos eh. Wow.
Pwede palang pang-reduce yan, sir. Yung payat naman, maganda naman din ang katawan. Gaganda, oo. Hindi naman tataba. Hindi naman. Hindi naman sakto lang. Oo. Eh, yung mga, sir, siguro isagad na natin. Sabi ko kanina, normal. Eh, yung naman sagad na niya, medyo na-stroke na, o medyo super na yung karamdaman na, nakaratay na siya. Ano yung mga gagawin natin doon? Nakalihis na yung panga, kahit walang therapy, bumabalik sa normal. Wow. Meron tayong mga testimony niyan. Ang galing, oo. Mamaya siguro, sir, sa pag-break natin, i-share natin dito sa kasi siyempre high-tech na tayo ngayon, sinishare through Viber o through para at least makita ng mga nakikinig na ito mabisa. Pero actually, hindi naman ito siguro gamot na matuturing kundi parang supplement. Yung parang vitamina, pampagana. Saba ng vitamin dyan eh. Yung ginawa ko, nandun na yung halamang gamot, yung gulay, Yes. prutas, Oo. balat ng punong kahoy, ugat. Oo. Sama na antibiotic, vitamin. nandun Talaga, na. Pampasigla ng katawan natin. Mga kailangan ng halimbawa katulad natin na siyempre lalaki lang naman tayo kailangan pagganahin natin yung ating misis. Siyempre Sama sabi na ko yun doon misis. eh. Sama na ba ng yun? pagpabuhay. Wow. Kung halimbawa talagang yung mga kabataan lang, pwede rin bang uminom yung mga ganyan, yung mga Ang apo ko mga anak ko lumaki sa gamot, sa ang herbal galing, ko. ang galing. Kahit sabihin mong bronchopneumonia pa yan, ako lang din ang gumagamot. Hindi mo na kailangan punta sa espesyalista o ano man. Hika, sabi ng doktor, ang anak kong may hika nung maliit pa. Sabi Yes. pagdating ng 18 years pataas, wala nang hika yan. 4 years old, Yes. inabot ng 5 years old, hanggang ngayon walang hika. Ang galing. Oo. Pero yung mga medyo hopeless, kaya pa rin. Kaya, basta magtiwala lang kasi maraming, siyempre nagko-question. Normal po yan. Walang pangalan yung gamot. Sino Yes, ka ba? Yun, matatanong ko, siyempre, bakit, pero may pending kayo na application sa, Meron naman kaya lang malaki FDA. ang budget. Malaki, Medyo tama po, oo. Gipit pa tayo ngayon. alam ko yan. So, pero siyempre, nakabinbin yung application niya for the FDA para ma-register ito. Okay? So, yung mga, let's say, for example, yung gusto lang na magpasigla, pero masigla ka naman, kailangan lang ng enerhiya para tuloy-tuloy yung mo, kunwari, kung athletic ka, naglalaro ka, parang si Alex Ayala. Kasi nakakawala ng pagod, para kang maka-energy drink. Galing. Parang rin pala siya, yung energy drink na, pero at least ito, herbal. So, hindi naman sa mga bata, hindi naman ito yung tinatanggihan ba na parang ayaw mong inumin kasi medyo mapakla o ano? Mapait na mapakla, pero ang apo ko, mas gusto niya yung herbal ko kaysa pumunta ng doktor eh. Sa bagay, yung injection ng ka. Takot siya rin. Takot yun. Pero ito, intake lang talaga to. Intake. Yung mga natrangkaso, Opo. makainom ng 2 baso ngayon, magtrabaho ka na mamaya. Ang galing. Effective agad na yung mga na-stroke, let's say kung nakaratay na, posible pa ba silang bumalik sa Na-stroke dati? kasi umuurong ang mga ugat natin eh, binabalik niya sa normal. Wow, ang galing. Kasi ako na-stroke ako sa sobrang pagod din. Stress, oo. Nagtrabaho ko ng 24 hours ng puro masarap ang kinakain, inom ng beer, Yes. balot. Oo. Pag uwi ko, naglihisampang ako. Oo. Talagang yung tumabingi. nabalik naman sa normal. Paglabas ko ng ospital, gumawa na ako ng gamot ko. Hindi na ako uminom ng reseta ng doktor. Okay. Yun yung nakapag-udyok po sa'yo para gumawa ng gamot. O dati ka nang gumagawa? Kasi mga anak ko, mag-28 na yung panganay ko. Talagang Opo. pinalaki ko sa halamang gamot yan eh. Ang galing. Ano yan, Sir Noel? Araw-araw lang o pwede namang hindi? O ma-skipan mo? Ano? Kung kailan mo maisipang uminom. Kasi ako hindi ako nagpapawala nung gamot ko. Okay. Mahilig ako uminom ng alak. Nakakasira raw ng atay. Correct. Liver cancer stage 4 pinagagaling ko. Yung hindi pa sira atay at masisira pa lang, siguro hindi naman. Mas magaling. Mas magaling, Sumubok na. Pero kayo, uminom talaga, di po ba? Araw-araw ako Araw-araw. Wow.
Pero so far, nung nagpa-check up kayo sa doktor, okay pa yung atay nyo? Walang tama ang atay. Ayos, ang galing. Sa mga may heart problem, yung nag-i-enlarge, yung nagmamanas yung kanilang na hindi makahinga, nababara na daw yung veins dito sa puso. Bigyan Kumusta niyo ako naman? ng 5 araw. Normal ang buhay niyan sa akin pagka nakatikim ng gamot. Pero, liliit talaga yung... Isang baso rin ba yung mga iniinom nila, sir? O hindi? Hindi naman. Kailangan mas madami. 3 baso sa maghapon. So, paano mo iinumin yan, sir? Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. So, sa umaga, bago kumain, puro bago yan, sir, bago kumain. Basta before meal. Before meal. 1 hour before meal. 1 hour. At least palagpasin mo man lang ng 1 hour. Saka wag sasabayan ng ibang gamot. Okay. Bakit may effect ba yun, sir? Kung ano? Yung ibang maraming iniinom na gamot, sinabay yung herbal ko, nagpapalpitate daw yung kanilang Kasi may energy drink yan eh. Parang ganun. Okay. Yung pala yun. So, paano yung mga nagmi-maintenance, sir? Kung paano mo maano yun, sir? Kung halimbawa, dati na nagmi-maintenance, ngayon. Tanggalin na nila kasi yung diabetic, halos nabubulok na yung laman sa binti eh. Oo. Pinatigil ko lahat, walang iniinom na ibang gamot. Sabi ko, yun lang, herbal ko na yan. After 20 days o 30 days, buo na yung laman. Halos kita na yung buto. Pero kung halimbawa naman, sir, vitamin lang ang sabay niya, okay lang. Vitamin okay lang. Okay lang. Wag lang yung talagang gamot na yung pang-maintenance. Ayaw talaga ng gamot ko nang kasama yung mga mga herbal ko. Okay. Kasi si Mrs. may maintenance yun sabihan ko nga na wag mo isabay. Kaya pala nagpapalpitate. Oo. Pero guminawa naman. Umokay na siya. Umokay, kaya lang medyo yung pabalik-balik ba nagre-recur ang tawag nun. Subukan mo walang kasama. Wag muna. Sige nga, sabihan ko. Pero mas madalas siya sana, mga 2 beses, isa sa umaga siguro, isa sa gabi. Basta umaga, tanghali, hapon kung may sakit. Pero kung wala, isa lang. Once a day, okay na yun. 1 day. Ikaw, sir, siyempre, tignan mo pangangatawan mo, parang parehong kung tama lang, slim na slim. Walang muscle, walang taba. Tama. Oo. Mga ilang baso pagka ganito sa atin? Pag ako umiinom ng alak sa gabi, 3 basong herbal ko. Kasama nung alak. Kasama nung alak. Nade-drain na rin. Oo. Actually, hindi nyo na itatanong, pati po ako ay umiinom yung at isa ako sa mga witness na magpapatunay na talagang effective ito kasi siyempre at the age of 53 medyo may mga nararamdaman naman tayo pero konti-konti nawawala konti-konti medyo umu-okay tayo yung sleeping habit na nagiging regular. Samantalang nung wala pa, parang ang hirap matulog. Parang ang hirap kunin yung tulog mo. Masarap siya magpatulog. Yun. Ngayon, okay ako natutulog. Tapos sometimes, nalilate pa nga ako dun sa mga trabaho natin kasi dire-diretso yung inaano niya yung body clock mo na dapat at least 6 hours ka na matulog. Parang ganun. Ang galing. Breast cancer na hindi nakakatulog kasi halos yung dede nila, iba ng kulay. Oo. Pag nakatikim ng gamot ko, sabi niya, Dok, wala na yung kirot. Nakatulog na ng maayos. Yes. Ano sir, baka yung mga nakikinig sa atin, paano po kayo makokontak kung sakali? Yung Facebook account ko, Emmanuel Villalon Aguilar B. Emmanuel B. V. Aguilar. V as in victory. Emmanuel V. Aguilar. Tignan nyo lang po yung Facebook niya at nandun na yon. Pwede na i-follow. Ako doon. I-follow na lang nila kasi 5,000 pa rin. Hindi ko na rin ma-accept. Wow. 5,000. Sipin nyo, 5,000 pa rin. Tapos yung aking cellphone number naman. Yes. 0919 Okay. 385-7391. Okay. Ulitin natin para makuha nila, sir. 0919-385-7391. Okay. So, kung interesado kayo dito sa herbal na ini-introduce ni Sir Manny o si Sir Noel Aguilar, kasi kilala ko siya bilang Noel,
please follow the Facebook page Emmanuel V. Aguilar or at cell number 0919 okay 57391. okay tapos sir itong gamot na to itong paano naman yung ano syempre sa presyo baka kasi pricey naman ito baka mahal 0.5 liter yung ginagawa ko. Okay. 500 lang. 1.5 liter so parang Coke yung isang Coke na 1.5 oo Kung may UTI ka, kalahating bote lang, magaling ka na. O may ulcer ka, ganun siya kabisa. okay pero dapat i-maintain mo siyempre o hindi naman Pag mga ulcer, siguro makaubos lang ng 2 bote. pwede na Kahit 2 months ka hindi makatikim, wala ka na maramdaman sa katawan. ang galing ayos pero iba pa rin yung nagno-normal ka na halimbawa katulad ko na kahit walang sakit umiinom lang Minsan-minsan, okay yun. oo o kaya Umaga. pag ganon so hindi na wala naman side effect yan sir na pag di ka uminom balik yung sakit mo hindi naman Yung iba, Okay. sabi nila, pag wala na yung gamot mo, medyo nanghihina ako, kaya kailangan ko ulit, magpadala ka na. so in short nangihina lang hindi yung Parang nagre-recur hinahanap na ng katawan nila na mas malakas yung katawan ko. yes so hindi bumabalik yung syempre nawala yung high blood mo high blood ka ulit parang hindi naman o may enlargement sa matataba, talagang babalik. ayun ibig sabihin pag ginamot niya at hindi ka na bumalik doon sa mga kinakain mong nag-cause ng high blood mo o nag-cause ng enlargement ng heart mo, hindi babalik. Hindi na. Ang galing ng ano na to. Although, syempre, pending pa rin yung FDA niya, pero baka pwede naman as an alternative way of medicine, of curing ourselves. So, pwede rin pala itong preventive. Ibig sabihin, kahit normal ka, pwede mong inumin to para sumigla ka. Parang ganun, sir. Sa totoo lang, ayaw ko muna talagang to eh. Kasi wala Pero pang may mga- pangalan ba to, sir? Wala O, pa. Wala pa. Okay, oo. Pero marami naman yung nag sa Facebook na talagang magaling yung gamot ni Doc Noel. Yes. So, Marami naghahanap sa akin, oo. So, tanggihan. oh, correct. Ako, bilang, siyempre, abogado naman ako, I'm always banking on evidence. At nakita ko yon bilang abogado, nakita ko na talagang effective siya. Kaya, pinilit ko lang si Sir Noel na mag-guest ngayon para at least ibagahagi, hindi lang sa mga napipili o close niya, kundi pati sa buong Pilipinas o kundi man sa buong mundo. Actually, maraming nag-send sa akin na yung senior ako rin sa mga may breast cancer. Mhm. Kaya nakaraang linggo na yun, halos 2 araw wala akong ginawa kundi mag-reply. Okay. Maraming sumubok pero umokay naman. Yes. Okay, maganda yung topic natin. Siguro, time check muna po tayo. 7:25 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at kasama pa rin natin ang ating guest for tonight, herbalist Doc Noel Aguilar. Sir, yung may mga patotoo tayo yata na siguro natin yung mga crew natin para i-flash dyan. Makikita nyo naman dyan sa pag-flash para at least kayo na mag-describe kung ano yon, ano yung mga yon. Okay. Habang hinihintay natin na Sir Noel, paano nyo natuklas to? Yung sabihin natin miracle na na gamot. Ang lolo ko kasi bata pa ako talagang yun na yung nakasanayan niya yung maghanap ng halamang gamot pag siya ay may sakit. Oh, okay. Tapos meron siyang lumang aklat na 1940s galing Canada. Kung anong klaseng sakit meron ng tao, nandun na sa aklat na yun. Wow. Ang solusyon, halamang gamot, punong kahoy, Yes. prutas, gulay, ganyan. Ano yun, hinahalo na Ang lolo ko noon, niluluto. pagka meron siyang malubhang sakit, kung ano lang yung sakit na nandoon sa kailangan niyang yun lang yung pahahanap niya.
Okay, okay. Ginawa ko naman kung anong sakit magkakaroon ng tao. Oo. Nandun naman lahat yung halamang gamot. Pinagsama-sama ko na. Nagsama-sama mo na para... Wala namang masama kung iinumin mo o hindi. Wala namang at saka ano side effect eh. Yes. Tama naman. So, parang all-in-one na yan yung gamot Yung may natin. breast cancer na sobrang taba, Mm. after 30 days, ay bumaba ng 20 kilos na timbang yata o halos Wow. 30 din. Ang galing, yung galing, baby galing. niya, normal na. Ang galing. Wala na yung mga bukol-bukol. So, sa Facebook page nyo, makikita nyo lahat ito. Yung... Yung iba, sinishare ko rin sa mga naniniwala. Pero meron naman ako nakaka-post. yes. Oo, Pero hindi oo. ko ipinopost lahat kasi nga, wala namang pangalan So, pa. meron bang iba-ibang kasi ayan yan katulad niyan. Ano yan, sir? Yan yung naka-plus diyan. Yan. Ano yan. Kasi pag nilaga ko siya, mainit pa. Okay. Ayan, nilalagay ko rin sa aking kalderong malaki na, yan yung lutuan ko, dalawa yan eh. Oh. Niyayelo ko para lumamig. Kasi kung aantayin ko siyang lumamig, baka mapanis. Okay. Mainit pa, binobote ko na. Ayan, apat So na sakong yelo, ilulubog ko siya dyan. so kailangan pwede ring ilagay sa freezer yan para hindi Pinipreser ko matagal. talaga. Frozen siya pag ano. O para hindi Kasi kung masira. mainit-init, ilalagay ko sa freezer, nasisira yung rep. Okay. Kaya pinalalamig ko muna. Kasi yung kung di niyo natatanong sa mga nakikinig, yung mga bote ni Sir Noel is minsan na UUP kasi siguro Yan, ito yung mainit. siya. Binibigla, pinipreser kagad. Pero yung loob, same pa rin yan. Hindi nagbabago yung ano niya. So, meron bang possibility din na yung pag napanis makakalason yan sa katawan? Hindi naman. Ay, pwedeng makalason kung mapanis. Kaya nga, inaagapan ko siya, mainit pa, yeyelohin ko na paglamig, lagay sa freezer para mag-yelo agad. So wala pa naman yung Wala mga siyang preservative eh. Oo nga. So wala pa naman yung occasion na yung nakaligtaan na panis, hindi naman. Hindi talaga po pwede kasi makakasuhan tayo. tama ka diyan, Nalason yung minom. Oo, nalason yung uminom. Pero matagal naman ang lifespan niya kung sakali. Kung wala kang rep, dapat kasi yung isang bote kung may sakit, ubusin mo ng 2 araw, hindi siya mapapanis. Okay. Kahit 3 days. So kahit hindi nakarep yun, okay lang. Kasi may Himalayan salt naman yan saka yung Oo. apple cider vinegar na haluan ko. Meron. Tumagal ng konti. Yun yung hindi pampapanis. Tapos wala namang soya milk yan kasi yun ang mabilis magpanis yung soya Oo. Tapos ano yun, sir, yung pagka halimbawa iinom ka, gaano kalaking baso yan? Yung normal na baso natin na pangkape. Pangkape. Okay. So, sir, assuming lang, kasi sabi nyo mapait kunwari ako, medyo maarte ako, ihalo ko kaya yan sa kape? Hindi pwede. Hindi pwede. Haluan mo ng honey, mas pwede pa. Honey, para tumamis. May halo naman siya pero konti lang kasi Oo. medyo may kamahalan Yun, din. pero medyo, kasi yung mga iba, kailangan nagtatakip pa ng ilog para mapasok lang ba? Oo. Pero yung apo ko, nagsimula 3 years na yan na iniinom hanggang 6 na taon na. Kasi ako sir, sinimulan ko, medyo ang hirap ipasok Pero as you go on, medyo mas nasasarapan ka na. Nasasanay ka na. Oo. So, pwede pala honey para tumamis. Hindi nasisira yung effective niya, yung effectivity niya. As ay sabihin natin, therapeutic yung therapeutic ano niya kung sa katawan. Ayun. So, paano sir kung halimbawa meron bang mild, strong, very strong na tinitimpla kayo kung kailangan? Kung medyo malala ang karamdaman, ginagawan ko talaga ng mas matapang. Kung ginamot dyan na stage 5 kidney failure, Wow. sira na atay, Okay. tapos siyempre hindi na pwedeng i-dialysis, inayawan na ng ospital. Yes. Pero hanggang ngayon, makakabiyahe pa ng Buhay pa, oo. Oy, may isa akong pero bawal lang i-share kaibigan din natin yan. Merong angkor dito sa
DWIC, wag na lang natin sabihin, na-stock na yan. At ako yung mismong naka-witness dyan na ngayon parang hindi dumaan sa stroke Kasi nangiwi-ngiwi na yan pero Galing sa bahay kaninang umaga. ganun ba? Galing ba sa bahay Ang yun? bit-bit niya sa akin, 7 liters. Ang galing, ang galing. Kasi ano raw kahapon, muntik siyang na-heat stroke. Oh, heat stroke. So pwede rin pala ito kahit sa heat stroke. Yung mga na-COVID diyan ako nakilala nung panahon ng COVID Yung Oo. siyempre, ayaw nilang magpa-hospital. Di ba, babalik sa kanila, abo na Tama. Halos naghihingalo na pag pinadalang ko ng 1.5. Oo. Kinabukasan, andyan na, nagpapasalamat na. Normal na. Oo. Nakita ko nga sa video, baka pwede pa natin i-flash yung iba sa ma'am kung nakita ko dun sa video yung nakaratay tapos after uminom nakakataas na ng kamay, kaya niya nang abutin yung paa niya, parang ganon. Ang galing. Mga ilang baso lang yung ininom nun. Yung iba kasi mga kalahating stage 5 kidney failure, hindi pa nauubos yung isang bote, kaya nang maglakad. Ang galing. Nakakaihi na ng normal. Okay pala ito, okay pala. So, siguro mga crew natin paki-post lang yung ibang mga picture na shinare ko kanina para at least matanong natin sa ating guest kung ano to mga to. So, inilalagay pala sa bote ito. Habang mainit pa, pinapasok, tapos pag inilalagay sa yelo o sa freezer. Talaga para bago ilagay sa freezer malamig yung bote kasi para hindi masira yung rep. Paano naman sir kung halimbawa di-deliver ito sa probinsya? Medyo nagpadala ako ng Palawan at saka Dumaguete. Yes. Madating naman doon may yelo pa din kasi frozen siya Ilalagay ko sa cooler, naka-plastic. Yes. Babalutin na naman ng another plastic. So parang 10 days pagdating sa kanila may yelo pa rin. ang galing. So hindi na paris yun. Hindi. Palawan, Cebu. Oo. Yan. Nakarating sa kanila ng maayos. Maayos. So okay. Kasi pag ganun kalayo, kailangan mga 10 bote pataas. Kasi pag kokonti lang 5 bote, Sayang. madali siyang matutunaw, mapapanis lang. Hindi, tsaka lugi ka sir. Lugi ka kasi Hindi naman. Ang ano lang doon, yung hindi ikaw sir. Lugi yung yung nag-order kasi isipin mo yung babayaran niya ang laki. shipping fee, mahal. Oo. Hindi naman ikaw sir alam ko paano pala ito Sir Noel? Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo sinishare to? At sabi mo yung isang bote 500 which is hindi ka naman kikita dyan sa totoo lang. Konti lang. May konti lang pero Kaya parang shipping fee ng mga panlaga ko ngayon, dating 1.5, ngayon 3,000 na. mas ang layo, mas mahal pa Sabi yung ko rin sa ibang bumibili, Oo. hindi ko na lang bahala ka na magdagdag dyan. Oo. Sanay sila ng puro palima-limandaan lang. Okay, tignan mo naman ba naman yung So kahit papaano, merong puso pa rin diyan sa pagbibigay. Pandemic kasi halos Opo. kung may sticker naman ako ng sa ADG sa kotse. Nakakagala ako para maghanap sa bundok ng mga halamang gamot. Pinamimigay ko lang. Naawa ako sa mga may sakit. Yes. Away kami. During ng pandemic yan. Oo. During pandemic. So, nagluluto para lalong-lalo Nakatulong lang. Tumulong. So, nakakagamot naman yung mga na COVID. Ay, Yung na COVID sir Oo. isang araw lang. Sa ospital, pag pinadalang ko bukas, magyayaya ng lumabas. Ang galing. Oo. Hindi na naaabo Kasi yung iba, paglabas, abo na Abo na Oo. Okay. Yung mga sir, halimbawa na virus, like yung mga Ebola virus, mga ganyan. Basta dyan siya magaling. Kahit yung hika, Oh, 3 bote lang makalipas na ng 6 na buwan, di pa sumusumpong. Kasi yung anak ko, parati yan nagne-nebulizer Hindi na kailangan pag makatikim ng gamot. Pag makatikim mo, pipilitin ko nga. Kaya medyo pinatikim ko siya, parang ayaw Yung pala, pwede palang lagyan ng honey. Para at least, pagka nalagyan mo na ng honey, Ayun, gamot pa rin yun. Kasi herbal pa rin yung honey. Yes. Bulaklak Yung ng totoo nga. punong kahoy yan. Yes, sir. Yung totoong honey, hindi yung baka naman yung hinaluan ng arnibal lang. Yung honey pa rin, hindi na. Oo.
So, hindi talaga pwedeng ihalo yan sa kape o kung saan man, gatas, mga ganyan. Bawal. Lalong sasama ang lasa. Okay. Oo. Pero, tansyahan natin, sir, marami ba yan na herbal? Aabot ba ng 30 sa isang formula o wala naman? Ang gaya ngayon kasi nung nag-summer, maraming ingredients pag tag-ulan kasi yung mga tumutubo ng panahon ng tag-ulan, pag summer wala na eh. Okay. Pero mga magagaling pa rin sa sa mga gout o UTI. Oo. Kaya ng pansit-pansitan, sinasama ko talaga yan. Pero ngayon, mahirap na. Wala yon. Oo. Yung Sa ano ba yan? UTI. Yung paragis ba yon? Tawag nun? Maragis meron pa rin, pero hindi na siya kasing lusog nung panahon ng tag-ulan. Mas maganda talaga pag tag-ulan. Hmm. Oo. Tsaka yung panahon, malamig. Hindi katulad ngayon eh. Ang init. Grabe yung init. Tag-ulan, ang naabot ng klase ng halamang gamot na nilalaga ko, mga 40 plus. Pero ngayon, nasa 30 plus na lang. 30 plus. Pero yung effect niya, almost the same. Yung anti-cancer, hindi nawawala yan kasi yung galing yan sa mga balat ng punong kahoy eh. Okay. Ugat. Yes, sir. Ang halamang gamot. So, paano kayo, paano naman yung hygiene, yung linis naman, yung pagluluto? Hindi naman... Malinis naman kasi mga balat ng punong kahoy na yan, pinatuyo yan. Pero pag bago ko iluto yan, kinakarwas ko pa yan. Mga balat. Oo nga. Speaking of car wash, bukod sa... Pressure washer talaga. Pressure washer, oo. So, ibig sabihin, meron ka ding car wash na... Ang nabibiling portable ngayon. Oo, tama yung Ginagamit inaano sa lang. motor. Yes. Parang siguradong linis na linis yung mga balat. Yes, oo. Lutuan ko naman, stainless naman yan, hindi naman yan. Okay. So, normally sa 500 yung presyo nun, yung ano ba, lahat na, pati yung effort, lahat, more or less, magkano yung parang puhunan doon. Kung pwede yung i-share yan, para at least alam nila na Kalahati na rin ang puhunan eh. kalahati, talagang talagang may labor of love dito. Kasi, alam naman natin na paggamot ang pinag-uusapan times 10 yan, sir Times 10 ang presyo Kumuha ako ng panlaga, Batangas, magkano ang gasolina? Ating 2,000, halos ngayon 5,000 na. Oo, pero ilang salang lang yon, isang lutuan lang yon. Marami rin. Kasi sinusulit ko na yung kukuha ka na ng buo ng marami. Oo. Pero yung mga kahoy na nasa kahoy o sabihin na natin halaman na nasa gubat, meron din. Meron din ba nandito sa atin lahat kung ano yung nandun sa aklat na ginawa ng scientist ng Canada, andito sa atin lahat yung gamot. Talaga? So umabuso yung mga tao, inubos na yung mga punong kahoy sa bundok eh. Oo nga. Parating ng Bicol, Bisaya. Yes. Ang lalayo ng pinagkukunan ng Mindoro, ganun. Talagang... Pero alam mo na rin yun, kabisado mo na yung mga halaman na yun. Kabisado ko na kasi lumaki ako ng namumundok din eh. Okay sir. Tapos pag napunta ako ng parteng Sambales na yan, tinatanong ko rin talaga yung mga tao, yung mga taong bundok. Anong mga klaseng gamot ba yung ginagamit nyo sa ganitong sakit? Okay. Kung ano yung hinahanap ko, yun din pala yung gamot nila talaga. Okay. So, ang sarap ng ating talakayan, pero kailangan natin mag-break. 7:45 ng gabi, magbabalik pong Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik pong Kapatiran para sa Bayan. Kasama pa rin natin ang guest for tonight, Doc Emmanuel Aguilar, isa pong herbalist. Nasabi mo kanina, Doc Noel, galing kang Taguig. Saan ka ba talaga sa Taguig? Ayun, dito sa Panday Creek. Panday Creek, oo. Ayan ba yung yung kanina, parang may commotion dun eh. Ano ba yun? Ayun, kami yung dinidemolish. Ay, ganoon? Area namin. Pero yung sa akin, hindi pa inabot. Baka bukas. Oo, pero namin. tignan na lang natin kung legal yan o may mga lapses o may mga... Actually, kanina, nung wala ka pa, na-discuss natin yan kung ano yung mga proseso. So, sana, sinunod nila yun. Kasi kung hindi,
mananagot din naman sila sa batas kung ano man yan. Wala man lang silang yung pre-demolition conference, ganyan. Tapos Ganun ba? walang permit na ipinakita sa amin para magdi-demolish. Sa coordination sa City Government of Taguig. Kay CAP, walang ibinigay na papel na gano'n na para kami magdi-demolish na. Wala. Ayun. Pwedeng tignan yan ng... Hanapan namin, wala eh. Tapos sabi ko nga, may nakapile kami sa Court of Appeal. Court of Appeals. Opo. Ang sabi ni Sheriff, hindi namin yan. Kung walang court order, o title kayo ipapakita, tuloy ang demolition. Anyway, siguro tignan na lang natin yung legal na aspeto. Tignan natin kung may mga lapses in judgment o lapses in discretion yan. Anyway, hindi naman yan nakaka-apekto sa pagiging herbalismo, sir. Hindi naman siguro. Kasi ang importante... Pagod lang kanina, siyempre. Yes, ang importante sa lahat yung tumulong ka sa tao eh. At yan, aanihin mo yan sa ating Poong May Kapal. Ang isinave ko nga doon, yung 3 rep ko kasi Tama. unang herbal, kung maglakot sila ng kuryente at mapanis, okay lang yung mga gamit. Basta yung importante, yung pantulong natin. Yung pantulong, yung mismong gamot. Yung gamot. Kumusta naman? Na-save nyo naman po, sir? Lahat. Iniretso ko na rin sa kabilang bahay. Oo. Pero siguro, bahala na yung legal team nyo dyan kung anong gagawin para at least maprotektahan naman yung karapatan nyo. Kasi kung may mga lapses, kailangan natin... Sa area ng Taguig, wala na kaming protection na nakikita eh. Tignan natin, sir. Di ba, meron naman kayo organization yung Asan Urban Poor. Wala, inilapit namin yan sa Upaw, kay Mayora. Okay. Sumulat kami sa matataas na posisyon. Wala. Hindi. Well, siguro doon tayo mapila kay sa ating Panginoon. Malay mo baka may gagawin siyang himala, di ba? Katulad nito, sir, kung walang naghimala sa mga taong dapat nandun na sa 6 feet below the ground pero na-save pa rin. So, may may sabi natin blessing in somehow. Oo. So, sir, balik tayo dun sa pagiging herbalist nyo. Sabi nyo, nakuha nyo yan sa lolo nyo. Tama po ba? Na-improve naman itong kumpara noon. Kasi siyempre noon parang albularyo lang eh. 20 years na mahigit kong ginagawa. Na inuunti-unti ko. Pero sinusubo ko sa sarili ko, sa pamilya ko. Tapos yung mga kaibigan ko na may sakit ang pamilya, ginagawan ko ng gamot. Umubra naman, sir. Okay naman. Dumadami yung sila na yung nagpo-post. Ito si Aguilar. Kaya ng pagalingin. So, by by word of mouth o by testing lang. Katulad ko, di ba? Dati naman, sir, siyempre, abogado ako, hindi ako naniniwala. Pero na-testing ko ba, okay pala to. Ayos pala to, Parang ganun. So, may mayoma, malaki na yung tiyan, hindi na kayang tumayo. Okay. Walang isang buwan yan, normal ng buhay niya. Yung mga may goiter. Ang goiter, meron ditong nakapost ako, mga 3 bote at kalahati pa lang, wala na yung bukol. Yung bukol, yung malaki. Although, mas very safe daw yun, sir, kaysa yung nasa loob. Yung bumubukol sa loob. Bituka. Yung mga katulad natin. Hindi, sa mga lalaki naman na nagkamali lang, nagkaroon ng STD o sexually transmissible disease. Kaya ba yan? May lumapit sa akin na may tulo. Opo. 2 bote, okay na. Hindi ko lang alam. Tignan mo nga naman, all in. Kahit ano pala, pwede. Pero siguro yung pagpagwapo, yung aesthetic, hindi na siguro. O pwede rin. Nakakabata rin naman ng balat. Kaya lang, sobrang pagod ko talaga paghanap sa bundok. Kaya, kita nyo, sunog. So in a way, nakakaganda rin ang katawan. Siyempre, pag healthy ka, siyempre, maganda yung skin. Yung, natin. Mga before and after ng mga pinainom ko, makita mo, nagkukulay ubi na yung balat, kakainom ng gamot. Sabi ko, tigilan nyo na lahat yan. After 20 days, okay na. Kung maitim na balat nila, normal, mamula-mula na. Meron pa nga dyan, sir, yung super na yung gout, yung bukol-bukol na, yung buong paa, hindi makalakad, hindi makaano sa arms. Kaya ba yan, sir?
Limang bote lang ay naglalakad na, nakakapamasyal na, nagla-drive na eh. Ayos. Wag lang ulitin ulit yung bisyo. Na, Yung mga litid ng baka, kalimutan mo na yung malaman mo. tama. Okay, so gusto pa naman natin na interviewin pa si Sir Noel, pero may 5 minuto na lang po tayo. So, any message sa ating tagapanood, tagapakinig, at the same time sa inyong siyempre natutulungan sa gamot na to? Ayun lang, sabi ko nga, yung mga napagaling natin, i-share nyo na lang Yes. yung gamot ko at kayo na yung magpatunay kung talagang gaano kagaling. Ako, ayokong magpo-post eh kasi wala pang lisensya eh. Oo nga. Pero hopefully, pagka medyo umasenso tayo ng konti, mabibigyan yan. Medyo Hopefully. malaking halaga pero Oo. pag-iipunan naman yan. Yes. At magkakaroon na rin ng pangalan. Hindi naman siguro Noel Aguilar yan, ha? Hindi. Wala ka pa bang yung napipiling pangalan, sir? Maraming pinagpipilian pero wala natin pagka Pagka na-formalize na formal na yung baka mayroon kang batiin, sir, yung mga kaibigan natin, kung ano man yung may papayo. Ayun, yung mga taga Panday Creek, huwag tayo mawala ng pag-asa. Yes. Medyo talagang nakakalungkot. Walang kahit anong pakiusap namin. Walang gustong tumulong sa Panday Creek. Tsaka parang alam ko dyan, sir, hindi naman sa nangihimasok sa inyo. Alam ko may kaso na dati tapos na-dismiss. Tapos nanalo na kami. inulit lang. Ayan na. Judge Ito na. na yung nagsabi na palakihin nyo na yung mga bahay nyo. Panalo na kayo eh. Palikihin ng bahay para lang sirain. Huwag naman. Medyo nasa butahe, hindi natin alam paano nangyari, bakit Tama. nabaligtad. Ngayon, talo pa. Well, andyan pa naman. Sabi nyo, may apila pa naman tayo. O kayo sa mas mataas na hukuman, which is the Court of Appeals yata. Nandun Yun nga, yata. Kahit nasabihin mong meron kang apila, tuloy-tuloy ang demolisyon. Ay, tingnan natin. Meron namang consequence yan, sir, eh. Kung sakali may sumobra ng power, may nag-excess, pwede naman mga abogado nyo, yung legal team nyo, pwede nilang kasuhan Basta ang yung mga yan. sinasabi ni Sheriff, pag wala kayong TRO, tuloy ang demolisyon. Sabi ko, paano po ito? May nakapile kami sa Court of Appeal. Yes. Wala na, sabi niya. Wala na. Hindi Tingnan na natin. nakukuha Siguro, dun sa legal na paraan. Pero siyempre, i-invoke pa rin natin yung legal, wag yung karahasan. Masama naman yon. Pero kung may mga karahasan dyan na sumusobra sila, ay pwede rin naman itong justification. Tingin ko talagang sobra-sobra. Sobra-sobra. Naka-ano naman yata yan, sir. Naka-record naman lahat yan, eh. May mga video naman kami. May mga video. Tsaka may mga reporter pa yata dyan na Meron, mga reporter. tumingin, oo. So, hi kay Kuya Emil dyan. Nandun yata si Kuya Emil, eh. Kaninang umaga si Emil nandun. Tsaka si Ma'am SP, ba yan? SP Miranda. SP Miranda, tulungan natin kung kaya natin na Channel 2. Yun. Pakita nyo lang kung merong may excess dyan at pagtulungan natin na makamit ang hustisya. Hindi lang para sa Panday Creek, kung kahit pa yung nagko-complain, hustisya para sa lahat, hindi lang sa isa. So, bati ka ng pamilya mo, sir. Baka hindi ka papasukin mamaya. Binabati ko sa muli. Aking may bahay, Marbel Aguilar. Mga kasamahan mo sa Panday Creek. Mga kasamahan ko sa Panday Creek, Pres Lumba, Okay. Ate Jo, basta lahat ng grupo ng Panday Creek, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yes. Okay. Yung aking mga anak, Kayla Babel, Noel Aguilar, Ivan Aguilar, saka Kyra Marie. Okay, maraming salamat, Sir Noel, at sana sa susunod, maimbitahan ka namin pa ulit. Pwede naman. Okay. So, magbabalik po ang kapatiran para sa bayan next week. To God be the glory. Salamat po.